Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma at ito'y tinatawag ding Letare Sunday o ibig sabihin magalak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa paghirang ng Diyos sa sinumang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Na magkaharap-harap na sila
Nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, iyang pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ko sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ko niyang bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos,
ng lingkod mo. Ikaw ay may handang dula. Ito'y iyong ginagawa. Nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin. Na ulo ko ay langisan. At pati ng kalis ko ay iyong pinapapaw. Asul ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarama. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Asul ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Asul ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, nararapat tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Ewan ko po," sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseyo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po naming siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi naman namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo." Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi," tugon niya.
Isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inilapusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo, kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma o tinatawag nating Letare. Sabihin nyo nga po, Letare. Ang Letare ay salitang Latin na sa Ingles, rejoice. Sa Tagalog, magalak. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magalak ka. So, sana po sa pagdiriwang natin, sa pagdalo ninyo ng misa, ngayong araw na ito ay mas makita ninyo ang dahilan para mas maging masaya. Gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Gusto ng Diyos, maramdaman mo yung saya na hinahanap mo, na kung saan-saan mo tinitingnan. Pwede naman tayong maging masaya. Pwede kang maging masaya. Kung pakikinggan lang natin talaga ang mga mensahe na ibinibigay sa atin sa bawat linggo, sa bawat araw na atin pong paglalakbay sa 40 araw na ito ng Kwaresma. Okay, saan pinapunta ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag? Saan? Mahaba yung gospel, mahaba yung kwento. Pero saan? Si Noe. Sino si Noe? Siloe. Yan, Siloe. Sabihin nyo nga, Siloe. Pag sa English, Siloam, na mababasa natin yun. Sabi ni Jesus, doon sa bulag, pumunta ka sa Siloe. Yan. Ibig sabihin ng Siloe ay sinugo. Yan. Kapag pinagnilayan pa natin, sino ba yung sinugo?
Sino yung sinugo? Ha? Bulag. Si Jesus ang sinugo. Ha? Ang bulag ka dyan. Kaya nga lagi, pumunta tayo kay Jesus. Pero dito ay pinapaliwanag lang sa kwento na kanino tayo dapat pumupunta. Kanino dapat? Para mas maging maliwanag ang atin pong mga mata. Ngayon yan, pinapunta sa Siloe. Nung nakalipas na linggo, saan tayo pinapunta? Sa balon. Talagang nag-review na. Dapat ganun, no? Sa balon. Sino ang nakausap sa balon? Samaritana, isang babae na Samaritana, tinuturing na makasalanan. At pagkatapos niyang makausap si Jesus, matapos siyang mapaliwanagan ni Jesus, naging malinaw na sa kanya kung ano ang kanyang hinahanap. Na wala sa papalit-palit na relasyon, wala sa ibang mga lalaki ang ikaliligaya niya, kundi na kay Jesus lamang. Bago nung nakalipas, ikalawang linggo, saan tayo dinala? Sa bundok. Marami na nakakasagot, Hanggang dito na lang ako. Okay. Sa bundok. Ano nangyari sa bundok? Nag-inuman na naman sa bundok. Transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus. At ang sabi doon, para bang sa konteksto natin, no? Kung gusto natin maging masaya, pakinggan natin si Jesus. Diba ang sabi? Ito ang bugtong kong anak, minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. So hanggang nagiging matigas ang ulo mo, ayaw mo makinig sa Diyos, ayaw mo makinig kay Jesus, hindi mo malalaman ang tunay na kaligayahan. Nung unang linggo, sa disyerto, sa ilang, 40 araw, 40 gabi, siya ay nag-ayuno. Anong meron sa ilang? Siya at ang Diyos lang. Walang anumang bagay. Walang wifi, walang TV, walang gadget, walang material na bagay. Siya lang at ang Diyos. Na pinapaalala sa atin, wala talaga sa anumang material na bagay yung ikaliligaya natin, kundi nasa Diyos lang. Di ba? O ngayon, pagkukulan natin ng mas malawak na pagninilay itong mensahe sa atin sa araw na ito. Isang ipinanganak na bulag. Pinagaling ni Jesus. Pinanganak na bulag, ha? O, tandaan niyo po ito, ha? Kasi ang tanong ng mga tao noon, sino po ba ang may kasalanan? Dahil ipinanganak na bulag, o sabihin natin, ipinanganak na may kapansanan, sino ba ang may kasalanan? Yung pinanganak ba? O yung magulang? Ang sabi ni Jesus, wala sa kanila ang may kasalanan. So kung mayroon man sa atin, may kapansanan, hindi mo kasalanan. Walang may kasalanan, walang kailangan sisihin. Bakit ipinanganak na may kapansanan? Dahil gusto ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan mo, makita ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pinagdadaanan mong kapansanan, mas mamayani at makita ang Diyos sa iyo. Yun ang mission mo eh. Kaya sana magkaroon din ng pagtanggap. Pero ito nga, pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag para ituro sa atin, para tayo matuto sa kanyang karanasan. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Bulag ba yan? Wala namang kapansanan yan, no? Pero baka lang, no? Kasi minsan po, mas bulag pa sa bulag ang taong nagbubulag-bulagan.
At yun yung mas mahirap gamutin. Yung nagbubulagan, yung mas pinipili mong maging bulag. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabulag ka sana. No? Gusto mo yan eh, no? Gusto mo yan. So sige, nasanay ka na rin naman. Bigay na natin ang hilig. Mabulag ka sana. Para minsan yung kung kailan kasi, no? Kung kailan tayo nakakaranas ng mga pagkabulag, doon tayo natatauhan. Kasi ang dami natin tinitingnan na akala natin, ito yung magpapasaya sa atin, pero hindi eh. Mas lalo tayong naliligaw. Mas lalong dumidilim ang buhay natin. Pag-uwi ninyo, no? Baka mamaya, ha? Try nyo nga. No? Pag medyo naguguluhan ka na, try mo lang maghilamos. Pero mo, ganun lang, no? Yung pinoproblema ng nakaramihan, sinabi lang ni Jesus, pumunta ka dun sa Siloe, maghilamos ka. At pagkatapos maghilamos, naging malinaw na. Nakakita na uli. Baka yun lang ang kailangan natin. Masyado nating pinapakomplika ang mga bagay-bagay na meron namang mga solusyon, na simple lang naman ang solusyon, pero ginagawa mong komplikado. Madali lang naman ilagay sa status mo, single, married. Nialagay mo pa, complicated. O sino nagpakomplika? Yun lang. Tapos na. Pero dito nga, no, kung gusto natin maging masaya, kailangan lang natin talagang imulat ang ating mga mata. Pero, sige nga, tingnan nyo nga mga mata ng katabi ninyo. Baka puro muta na yan eh. No? Malabo na talaga, hindi na nakakakita ng malinaw eh. Kailangan natin makita, no, sa ibang anggulo. Okay? Sa ibang anggulo, sa ibang perspective, yung sitwasyon natin. Kasi baka nakafocus lang tayo dito sa bagay na ito na hindi mo dapat yan tinitingnan. Kasi sa kwento, bagamat mahaba, no, mayroong pinagaling na bulag, pinanganak na bulag, dapat masaya na eh. Dapat matuwa sila kasi ito, hindi na siya mamamalimos. Pero may mga grupo, may mga tao na imbis na, salamat sa Diyos at ikaw ay nakakakita na. Pero anong sinabi? Sinong nagpagaling sa iyo? Bakit ka nakakakita na? Imbis na maging masaya, umanap ng dahilan para magalit, mainis, mamoblema. Na sila, wala namang naibigay na solusyon doon sa taong bulag, pero ngayon, nagbibigay pa ng problema. Pero mo, itiniwalag pa. Ngayon na nga lang nakakita, itiniwalag pa. Ayan ang kadalasang problema natin. Nakafocus tayo doon sa problema natin na hindi naman dapat problemahin. Kaya kailangan mo medyo lawakan. Minsan, di ba, pag eto lang, malapit tayo, ikaw lang nakikita ko. Pag subukan mong lumayo pa, mas makikita mo yung mas malawak. Puro kahirapan ang nakikita mo. Puro kawalan ang nakikita mo. Kasi limited itong tinitingnan mo. Minsan, pag tinignan mo, bakit ka may sakit? O kaya, bakit ka nagkasakit? Tiningnan mo lang, may sakit ka. Hindi mo tiningnan, wow, buti na lang. Kaya tayo nagka-COVID, kaya tayo na-lockdown, para mas maraming oras tayong magkasama-sama sa pamilya na dati, wala tayong oras kasi busy-busy tayo. Kaya ang tingin lang natin dito sa COVID, problema, salot ang COVID. Pero pag tinignan natin, maraming bagay na naibigay ang COVID, magagandang bagay, na dating nawala. Pero ngayon,
Yan, hindi mo pa rin ba nakikita ayun? Ang sinabi mo, nagka-COVID ako, kawawa naman ako. Naku. Pinagstay ka lang para mas mahaba ang oras na makapiling mo ngayon ang iyong pamilya. Dati halos ayaw mong magpahinga, pero dahil sa quarantine, nakapagpahinga ka. Kaya lang yun nga, nakatuon ka doon sa quarantine, yung pahirap, nakakulong. Hindi ka nakakulong. So, minsan, kailangan natin tingnan, no? Paano mo ba tinitingnan ang buhay? Baka lagi nakatuon dun sa tinitingnan mo kung ano yung wala sa iyo, kaysa doon sa tinitingnan mo kung ano yung meron sa iyo. Isa sa mga nanonood po, no? Anong kulay ang suot ko? Pink. Anong sinisimbolo ng pink? Uy. Ano ang sinisimbolo ng kulay rosas? Rosas. Ang kulay pink ay joy. Di ba? Joy, ang pink. Di ba pag Advent? Joy. Kaya sabi din ngayon, rejoice, magalak. Kaya lang, ang tingin ng iba, Father, namumuliti ka, naka-pink. Di ba? Tingnan mo, di ba, yung sa problema natin kasi yung pagtingin natin sa buhay. Father, namumulema, Lenny. Move on. Wala pang Lenny, naka-pink na kami. Kapag third Sunday of Advent at fourth Sunday of Lent. Pero last year, o last time na nagsuot kami nito, nagsuot ako nito, ayan, so Father, namumuliti ka. Baka yan lang ang problema mo, no? Yung, sa pagtingin mo sa buhay. Hindi ka mahirap. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ka mahirap. Mahirap lang ang pagtingin mo, pero hindi ka mahirap. At ang mahirap sa iyo, yung ugali mo, yun ang mahirap, pero hindi ka mahirap. Kasi kung wala kang nakikita, di ba? O sabihin natin, sige, noon mahirap ka, okay. Ngayon, hanggang ngayon, mahirap ka pa rin? Epekto sango kayo. Mahirap ka ba? Naka-aircon ka na ngayon? Mahirap ka ba ang lapad-lapad ng TV mo? Dati kasi, di ba, pag sinabi natin mahirap, walang telepono, walang TV, nakikinod ka dun sa kapitbahay, dun sa bintana, nakikidungaw kang ganyan, tapos sasarahan ka pa ng bintana. Naranasan nyo ba? Yung nakikinood ka, tapos biglang isasarado nung kapitbahay mo yung bintana. Ay, pero ngayon, kahit magpunta ka sa mga lugar dito sa atin, kahit yung tinatawag ng mga squammy, mas malalaki TV. Naka-aircon pa, ha? Tapos sasabihin nyo, mahirap. Mayat maya naka-gadget. Magkano ang load? 50 pesos? Pinakamababa, 50 pesos? 1 kilong bigas na yan? Di bali nang walang bigas, basta may load. Di ba yung pagtingin mo, no? Paano mo tinitingnan ang buhay mo ngayon? Kaya tayo nagiging malungkot kasi may mali eh. May mali sa pananaw natin, sa perspektibo natin, sa pagtingin natin, may mali eh. At ito yung gustong ituro sa atin ng Diyos. Tanging kay Kristo. Kaya nga pag malayo tayo kay Kristo, hindi talaga tayo magkakaroon ng malinaw na dinadaanan. Ay sabi nga, siya ang ilaw ng sanlibutan, di ba? Kaya kung medyo namumblema ka, ha? Siguro, dalas-dalasan mo yung paghihilamos, ha? Dalas-dalasan mo lang. Baka sakali, di ba? Pang 10 hilamos, okay ka na.
No? Kasi na-cool down ka na, di ba? No? Ng tubig, okay na. Hindi naman pala problema eh. So, tingnan ninyo ha. Ano yung dahilan kung bakit ka nagiging malungkot ngayon? Tingnan mo yan ha. Sana mas makita mo na baka hindi naman talaga dapat. At tingnan mo rin. Hanapin mo, baka nasa paligid mo lang. Andiyan ang mga dahilan para mas maging masaya ang buhay mo. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayong siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay. Habang ating itutugon, Ama, Ikaw ang aming liwanag. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraanang pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, Ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mo makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Kung kababahan tayo tumawag sa ating Panginoon na Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.